So, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon, meron naman ako isang i-share sa inyo na problema. Nakalabas yung check engine, nagbi-blink yung hold. Yun yung ating topic ngayon mga katropa, kung bakit siya naka-check engine tapos nagbi-blink yung hold. So, i-share ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea mga katropa. So, siyempre, bago yung lahat, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel, sa mga subscriber, viewers. Yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell. Hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa. Baka sakali makatulong yung mga sinishare kong content. At magkaroon kayo ng idea mga katropa. Baka ma-encounter nyo. So, kaya subscribe na mga katropa. Yan, saka sa mga viewers yan, maraming salamat sa pag-view sa ating content mga katropa. At ito nga, isi-share ko. Yung nagbi-blink yung hold tapos naka-check engine. So, tara! So, ayan mga katropa, kung mapapansin nyo ay naka-check engine siya. Tapos nag-on and off yung hold indicator niya, yung OD off niya, nagbi-blink mga katropa. So yan yung aalamin natin ngayon kung ano yung kanyang problema mga katropa. So siyempre gagamitan natin siya ng G-scan muna para ma-detect natin kung bakit siya naka-check engine at kung bakit nag-OD off blinking. Yan, nagbi-blink yung OD off niya mga katropa. So yan. So ito nga pala yung Mybi Malaysia car mga katropa. So almost same lang din naman ang mga ibang car na parang hindi nagkakalayo sila ng mga Wigo ganyan yung engine niya mga katropa. So ngayon i-resolve natin yung problema na to mga katropa para magkaroon kayo ng idea. So siyempre gagamitan natin ng scanner. Yan. So i-detect natin mga katropa. Check natin sa scanner. So update later. So punta tayo sa Asia car. So dito tayo, nandito yung ano niya So ito Produa. So yung ano niya Produa mga katropa. So ngayon scan muna natin siya, tingnan natin kung ano yung problema niya. So gamit natin ay Launch X431 Pro mga katropa. So hintayin lang natin mga tropa yan, nagbi-blink Tapos medyo nag-erratic yung RPM nya. So random yung pagka-vibration mga katropa. Up and down ng konti. Yan. Ayan nagba-vibrate. Mukhang mamamatay pa yata yung makina. Ayan. So hintayin lang natin mag-ano yung scanner natin. So Mybi. Yan, dito tayo, yan Mybi. So B4 Pro engine. So yan. So ayaw niya, doon tayo sa sa isa. Dito tayo B4 engine. Yan, basahin natin DTC. So yan, meron siyang P0105 intake air pressure signal sensor malfunction. So syempre bago tayo pumunta dyan, basahin natin yung data kung talaga bang may problema yung sensor nya. Hanapin natin absolute ito yun. So yung dalawa lang na yan, tsaka engine speed na lang. Yan, ignition timing. So babasahin natin yan. Tingnan natin kung ano yung reading. So yan, kung napansin nyo mga katropa, ang baba ng RPM nya, yan nagni-negative yung timing nya kasi nga palyado. So intake at temperature sensor 29 degrees Celsius. Yung kanina, yung intake manifold absolute pressure sensor is 0. Naka 0 yung ano niya mga tropa. Ibig sabihin
hindi gumagana yung map sensor, mga katropa. Yan, naka-zero siya. Diba? Kitang-kita nyo naman, intake manifold absolute. So, ayun yung code natin kanina. Balik tayo doon sa code na kanina. So, ayun, naka-zero siya. Nakita nyo mga katropa. Balik tayo rito. So, yan. Map sensor, intake air temperature sensor, or manifold absolute pressure sensor. So, malfunction. Yan mga katropa. So kaya siya naka-check engine. So ibig sabihin itong OD off connected sa check engine na yan mga katropa, kasi nag-OD off siya, nagbi-blinking siyang ganyan para ibig sabihin yan hindi ka makakatakbo ng maayos, ilalak niya, kumbaga lock sa third gear, hindi niya lang sinabing lock sa third gear, kumbaga naka-off yung overdrive mo para hindi ka makapag-drive ng mabilis. At di ka rin naman makakapag-drive mabilis kasi nga naka yung manifold absolute pressure sensor mo mga katropa. So yan nga P0105 intake air pressure sensor signal. So ngayon checkin natin yung sensor muna mga katropa. Pupunta tayo sa sensor, tatanggalin natin yung sensor. So tuturo ko muna sa inyo kung nasaan yung sensor mga katropa. So ito yung ating sensor mga katropa. So kung mapapansin nyo, meron siyang hose papunta sa intake manifold yan mga katropa, yung hose na yan, yung vacuum hose na yan. So ito yung manifold absolute pressure sensor. So checkin muna natin, gagamitan natin ng tester, titingnan natin kung may problema ba. Total nakita nyo naman kung paano natin detect ng scanner. So ngayon checkin natin kung may problema ba yung sensor gamit ang multimeter mga katropa. Itatry natin na checkin mga katropa. So off muna natin yung engine. Yan. Siyempre off muna natin yung engine. Yan. Tapos tatanggalin natin yung ating sensor. So hindi na natin kailangan magtanggal ng negative kasi meron naman tayong scanner para mamaya na lang natin i-delete mga katropa. So hugutin na lang natin. Yan. So ito yung ating sensor. So ngayon tetestingin natin gamit yung multimeter. So yan yung ating multimeter mga katropa, lalagay natin sa ohms. Yan, nasa ohms na siya. So checkin natin tong ating sensor. Dito natin lalagay ito. Yan, dito sa dulo yan. Checkin natin, tapos titingnan natin kung ano yung reading. Dito siya sa dulo, kabilang dulo. Yan. Ito yung luma mga katropa. So ayan, dito sa kabilang dulo. Ayan, tingnan natin yung kabilang dulo kung ano reading nya. So meron siyang 8.7 kilo ohms. So lagyan natin sa gitna, tingnan natin kung ilan yung reading nya. So meron siyang 2.4 yan, kilo ohms. 2.4 kilo ohms. kilo ohms. Kumbaga 2,429 kilo ohms. Tapos ito meron siyang 8.70 kilo ohms. So yan yung reading natin sa luma mga katropa. Yan. Yan. Ganyan lang yan mga katropa. Simpleng-simple lang yan. Gitna. $2.429. Gilid 8.7 kilo ohms. So yan yung reading yan mga katropa. So try natin ganyan ibaligtad kung ano yung magiging niya. So ganun din mga katropa. So meron, nakakuha tayo ng 2.4 kilo ohms dito sa luma mga katropa. Yan yung lumang So ni-request na yung bagong hintayin muna natin mga katropa. A few moments later.
So ito na yung ating bagong sensor dumating na mga katropa. Ano lang siya, OEM lang mga katropa. Hindi naman siya original eh. So ito yung ating lumang sensor. Tapos ito yung ating bagong sensor. Yan. So ito yung luma. Ito yung bago. So testingin muna natin mga katropa bago natin salang. Gaya nung kanina, testingin natin yung gilid. Ayan, gilid, saka itong gilid nya, tingnan natin. So meron siyang 8.86 ohms. So yung gitna, so meron lang siyang 2.3, yung kanina 2.4. So mas mababa mga katropa yung reading nya. Kanina 8.70, ngayon mas mataas dito, ngayon mas mababa. Pero bababase tayo rito sa gitna. Yan. So meron lang siyang 2.3. Yan, kanina 2.4 kilo ohms. So almost same lang mga katropa. So ngayon ito yung luma, ito yung bago natin. So ngayon kakabit natin yung bago, o obserbahan natin mga katropa, para malaman natin kung ito ba yung talagang problema o wiring harness mga katropa. So yan. So ito mga katropa, kakabit muna natin yung bago nating yung reading niya kanina ay 2.3 lang. So yung luma ay 2.4. So kakabit muna natin yung ating bagong sensor. Sasaksak lang natin ganyan, tapos sasaksak natin yung hose, vacuum. Yan. Manifold absolute pressure sensor. So sasaksak natin tong sakit nga. So yan, tapos start natin. Yan. Tingnan natin kung mag-check engine pa. So nawala na yung check engine tsaka yung OD off agad-agad mga katropa. Yan. So ngayon checkin natin uli yung scanner mga katropa. So scan uli natin. Read DTC. So intake air manifold, delete natin yung DTC nya. Okay, read natin ay balik na, mali na pindot. Current data, tignan natin kung may reading na yung kanina. So yan, naka-check pa. So confirm lang natin. So yan mga katropa, yung 00 kanina nag-reading na siya ng 32 kilopascal. Yan, yung RPM niya tumaas na, naging 1000 RPM na. Ignition timing naging 3.4, 3.6 degree. Yan, so temperature tumaas. So yung intake map kanina ay 00, ngayon ay nagre-reading na mga katropa. So yan, ibig sabihin mga katropa, yung problema talaga yung map sensor. Diba? So nakita nyo naman, ginamitan natin ng scanner. Nakita natin yung scanner ay sabi ay intake air or map sensor. Tapos in-scan natin, yun nga yung lumabas, P0105. Tapos pumunta tayo sa reading dito, wala siyang reading 00 kanina. Ngayon nagpalit tayo ng bago mga katropa, ay nag-reading na yung map sensor. So bumalik na sa normal yung RPM nya. Yan. More or less ay 800 RPM. So nakita nyo naman kung paano natin sinukat yung manifold absolute pressure sensor. So wala na rin yung kanyang OD off na nagbi-blink kasama ng check engine. So wala na rin. So ibig sabihin kaya nag-OD off, yan yung pinaka niya, pinaka fail safe. Ilalak niya yung OD off mo mga katropa, kaya hindi siya, kaya sumasabay sa connected sa transmission. So ayan mga katropa, so nakita niyo na rin kung paano natin checkin yung ating map sensor sa tester. So mataas lang siya ng mga 1 point mga katropa. Yung luma
Yung luma ay 2.3 ba yun? 2.4 yan, maganyan. Hindi naman nagkakalayo halos na reading mga katropa yung maps intake air. Map sensor mga katropa. So hindi siya nagkakalayo ng reading. So yan, nagre-reading na ngayon mga katropa. So, kunin natin dito. Check natin ulit. Kasi na-delete na natin kanina. No fault data. So okay na siya mga katropa, wala na siyang fault. So nasolve na naman natin yung isang problema, basic na problema ng isang sasakyan mga katropa. Nasolve na naman natin. So yun. So ayan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea mga katropa kung paano natin checkin yung kagaya nga sinabi ko, yung topic natin ay yung map sensor, manifold absolute pressure sensor or intake air pressure sensor mga katropa. Nakita nyo naman kung paano natin ginamitan ng multimeter. So almost din naman nakakalayo yung reading mga katropa. Almost 1.5, 1 point lang yung kanyang reading. Yung isa 23, yung isa 24. Nakita nyo naman yung bago tsaka yung luma mga katropa. So yun, ganun lang yung sa pagtest ng multimeter. Medyo basic lang din naman yung pagtest sa multimeter. Pero naka ano na tayo, nakakita na natin na intake air yung sira. So siyempre kung wala tayong scanner, so pwede natin gamitan ng multimeter mga katropa. So yung lumalabas na reading is kilo ohms mga katropa. So mataas yung isa, mababa yung isa. So almost same point. 1 point lang naman yung problema mga katropa. So ayan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa mga senior kung procedure kung paano natin malalaman at kung paano natin checkin yung ating sensor sa multimeter. At gumamit tayo ng Launch X431 Pro mga katropa. Mas madaling masolve yung problema kapag meron tayong mga gadget na gagamitin pagdating sa mga check engine light. So hindi tayo manghuhula mga katropa pagdating sa ganyan. So yan, bago ang lahat mga katropa. Shout out sa inyong lahat dyan mga katropa. Yan, so stay safe, stay tuned, God bless. Bye! Thank you for watching mga katropa. See you in my next video.